Pero tita, akala ko ba ngayong buwan uuwi si Papa? Excited pa naman pumasok sa school ko sa Maynila. Yun naman talaga nga ang plano niya, Jorel. Kaso kailangan niyang ilipat yung leave niya kasi nagkaroon ng problema sa kumpanya, kulang ng tao. Kaya ayan, hindi pinayagang umalis. Labo talaga ni Papa. Hindi ko na siya maintindihan. Huwag ka na magtampo. Mabilis lang yung 1 buwan. Kita mo, pagka mukat-mukat mo, nandiyan na yung Papa mo. Kunting tiis lang. Jorel! Jorel, ano ba y... batang to. Salamat kayo. Galing po kay Lola Gon. Salamat ha. Pasensya na po kayo pero narinig ko po kasi usapan niyo eh. Ngayon ko lang din po nakita ng pinang-dismayado si Jorel. Ay, ganyan talaga yung batang yan eh. Basta sanay sa buhay niya sa Maynila. Sanay nakukuha yung mga gusto niya. Kapag hindi nakuha, ayan, nagtatampo-tampo. Dadabog-dabog pa. Siguro naman po naintindihan niya po na biglaan na po yung nangyari. Alice, tulungan mo nga ako kay Jorel. Kausapin mo nga. Paintindi mo sa kanya, hindi naman talaga sinasadya ng Papa na yun. Napakabata pa ni Jorel. Parang makaisip siya na gawin ito. Pero seryoso po siya, Lola, nang sinabi niya po yun eh. Ano po kayang pwede kong sabihin sa kanya? Hindi natin siya dapat nahayaan na mangyari ito sa kanya. Mali ang paglalayas. Kailangan mailigtas natin siya. Alice, ikaw na ang gumawa ng paraan. Sundan mo siya, ha? Bilisan mo pero mag-iingat ka. Wala lang. Ingat. Jorel, sandali lang. Oh, Alice! Sandali lang. Bakit? Mukhang lalayas, masama yun. Pasensya na, pero nakapag-decide na ako eh. Boss! Anong oras biyahe? Walang biyahe yung bus eh. May sira. Ha? Tama na. Hindi talaga may sa'yo yung pumunta ka ng Maynila. Dapat bumili ka na dun sa chametring mo. Ayoko babalik dun. Babalik na lang sa susunod na araw. Eh, kung hindi ka babalik dun, saan ka pupunta? Ewan ko. Basta, ayoko umuwi doon kila Tita Metring. Ito na lang po kasi yung naisip kong paraan para makabalik sa Maynila. Total, wala naman na pong paki sa akin yung Papa ko eh. Mabuti pala at nahabol ka ni Alice. Dahil kung natuloy yung plano mo, hindi mo sana maririnig yung kwento ko. Sandali, ha? Moira! Moira po! Tawagin mo, Moira. Moira, alika. Dali mo nga dito yung libro mo. Bigay mo sa akin. Yan. Ito ay kwento ng isang ama na katulad din ng papa mo na nakaranas din sila ng hindi pagkakaunawaan. Oh, ito. Lola, alam ko po yan eh. Kilala ko po din si... Naku po! Unahan mo naman na magkwento si Lola eh. Kasi alam ko na yan. Lola, pwede po ba ako na lang magkwento? Oo, pwede naman ako. Ay, hayaan mo na itong kapatid mo. Maganda naman yung minsan, ang lola naman ang makikinig sa kanyang mga apo, hindi ba? Okay? Sige. Ito. Kunin mo at simulan mo. Nakikinig kami sa'yo.